Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Hi, mga kabulilit! Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bulilit Channel at i-click ang notification bell para makasama ka sa lahat ng aming masasayang adventures. Si Snow White at ang Pitong Duwende. Snow White and the Seven Dwarfs. Noong unang panahon, may isang magandang prinsesa. Siya ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Ang pangalan niya ay Snow White. Siya ay minamahal ng lahat dahil sa kanyang mabuting puso at magiliw na ugali. Ang kutis niya ay kasing puti ng nyebe na parang isang perlas na kumikislap sa liwanag. Ang labi niya ay kasing pula ng rosas na nagbibigay ng buhay at kulay sa kanyang mukha. Ang buhok naman niya ay kasing itim ng ebony na parang isang gabing walang ulap at puno ng mga bituin. Si Snow White ay nakatira kasama ang kanyang madrasta, ang Reyna. Ang Reyna ay napakaganda at kilala sa kanyang kariktan. Pero naiinggit siya kay Snow White. Ang kanyang inggit ay lumalalim araw-araw. Gusto ng Reyna na siya ang pinakamaganda sa lahat. Ang kanyang pagnanasa na maging pinakamaganda ay nagdulot ng matinding galit sa kanyang puso. Isang araw, tinanong ng Reyna ang kanyang mahiwagang salamin na laging nagsasabi ng katotohanan. Salamin, salamin, sa dingding, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ang tanong na ito ay laging bumabagabag sa kanya. Sumagot ang salamin, si Snow White, ang pinakamaganda sa lahat. Ang sagot na ito ay nagdulot ng matinding galit at inggit sa Reyna na nagplano ng masama laban kay Snow White. Nagalit ng husto ang Reyna. Inutusan niya ang isang mangangaso na dalhin si Snow White sa kagubatan. Dalhin mo siya sa pinakakapal na parte ng gubat, utos niya, at patayin mo siya. Dalhin mo sa akin ang puso niya bilang patunay. Naawa ang mangangaso kay Snow White. Hindi niya kayang saktan ang dalaga. Nala niya si Snow White sa gitna ng kagubatan at sinabihan itong tumakbo. Huwag ka nang babalik, babala niya. Natakot at nalungkot si Snow White. Naglakad siya sa kagubatan habang umiiyak. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sa wakas, nakakita si Snow White ng isang maliit na bahay. Sumilip siya sa loob, nagtataka kung sino ang nakatira doon. Ang bahay ay mukhang napakaaliwalas at kaakit-akit, na para bang may mga taong mababait na naninirahan dito. May 7 maliit na upuan, at isang mesa na may 7 plato. Ang bawat plato ay may kaunting pagkain na parang naghihintay sa mga may-ari nito na bumalik mula sa kanilang trabaho. Gutom at pagod na siya. Matagal na siyang naglalakbay sa kagubatan, at sa wakas ay nakahanap siya ng lugar na maaaring magbigay sa kanya ng pahinga. Pumasok si Snow White sa bahay. Ang loob ay mas maganda pa kaysa sa labas. Puno ng mga maliliit na kasangkapan at mga dekorasyon na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga. Kumuha siya ng kaunting pagkain sa bawat plato. Hindi niya alam kung sino ang may-ari ng mga ito, ngunit sobrang gutom na siya para maghintay pa at uminom ng kaunting tubig sa bawat baso. Ang tubig ay malamig at nakakapresko na nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Pagkatapos, humiga siya sa isang maliit na kama at nakatulog agad. Ang kama ay napakalambot at komportable na para bang ginawa ito para sa kanya. Grabe, mga kabulilit! Ang saya ng ating paglalakbay.
Kung ikaw ay nag-enjoy, mag-subscribe na at i-like ang video na ito. Ang mga may-ari ng bahay ay 7 duwende. Sila ay masisipag at mababait, nagtutulungan sa kanilang trabaho sa minahan. Nagtatrabaho sila sa minahan na malapit lang. Sa bawat araw, sila ay nagbabalik sa kanilang maliit na bahay na puno ng kasiyahan at pagkakaibigan. Pag-uwi nila ng gabi, nagulat sila nang makita si Snow White na natutulog sa kanilang bahay. Hindi nila inaasahan na may bisita sila, lalo na isang magandang dalaga na tulad ni Snow White. Ngunit sa halip na magalit, sila ay natuwa at nagpasya na ampunin si Snow White. Ang mga duwende ay mababait. Pinatira nila si Snow White sa kanilang bahay. Si Snow White ang naglilinis at nag-aayos ng bahay. Siya rin ang nagluluto at naglalaba. Masayang masaya ang mga duwende na kasama nila siya. Samantala, tinanong ng masamang reyna ang kanyang mahiwagang salamin. Salamin, salamin, sa dingding, sino ang pinakamaganda sa lahat? Sinabi ng salamin na buhay pa si Snow White. Galit na galit ang reyna. Nagpanggap siyang isang matandang tindera at pumunta sa bahay ng mga duwende. Mga magagandang mansanas, bili na kayo. Sigaw niya. Ang mga mansanas ay kasing pula ng dugo at kasing kinang ng mga bituin sa kalangitan. Ang bawat isa ay tila hitik ng pangako at kasariwaan. Lumapit si Snow White sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at inosenteng pag-asa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang siya'y naglalakad patungo sa hindi niya alam na kapalaran. Inalok siya ng matanda ng isang makintab at pulang mansanas. Ang matanda ay may ngiting na puno ng lihim at misteryo. Habang si Snow White ay nag-aalanlangan, ngunit sa huli tinanggap ang alok. Kinagat ni Snow White ang mansanas at agad siyang nakatulog ng mahimbing. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang pumikit at siya'y bumagsak sa lupa na parang isang bulaklak na nalanta. Pag-uwi ng 7 duwende, nakita nila si Snow White na nakahiga sa sahig. Labis silang nalungkot. Ang kanilang mga puso ay nabalot ng kalungkutan at panghihinayang habang sila'y nagtipon-tipon sa paligid niya. Inilagay nila siya sa isang kabaong na salamin at dinala sa kagubatan. Ang kabaong ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kagubatan ay tila nagbigay pugay sa kanyang kagandahan at kapayapaan. Isang araw, isang makisig na prinsipe ang naglalakad sa kagubatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha sa kagandahan ng kalikasan. Ngunit ang kanyang puso ay tila may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Nakita niya si Snow White sa kabaong na salamin. Siya'y natigilan at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng pag-ibig at pagnanais na iligtas ang dalaga. Namangha siya sa ganda nito, kaya yumoko siya at hinalikan ito. Ang halik ay puno ng pag-asa at pagmamahal, at sa isang iglap, si Snow White ay nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, parang isang himala. Nang halikan niya si Snow White, ang piraso ng makamandag na mansanas ay natanggal sa lalamunan nito. Nagising si Snow White. Umibig sa isa't isa, si Snow White at ang prinsipe. Nagpakasal sila, at tumira ng maligaya. At ano na ang nangyari sa masamang reyna? Hindi na lang natin sasabihin na hindi siya inimbitahan sa kasal. Sa tingin ninyo, natuto na kaya ng leksyon ang reyna? Wow, mga kabulilit! Nakaka-excite ang ating kwento ngayon.
Kung nagustuhan mo ang video, like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para patuloy na makarinig ng mga magagandang fairy tale. Hanggang sa susunod na adventure. Bye!